Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay narito upang talakayin ang isang napakahalagang isyu na nagbibigay epekto sa marami sa atin, at yun ang kahirapan. Sa araw na ito, nag-imbita ako ng mga iilang tao na magbabahagi ng kanilang sariling opinyon ukol sa social issue ng wika at komunikasyon. Magandang umaga! Narito ako upang magtanong kung paano bilang isang leader masusolusyonan ang social issue ng wika at komunikasyon. Magandang umaga, host Nika. Para sa aking palagay, ang unang hakbang ay ang masusing pakikipag-usap sa ating mga kababayan. Dapat nating maintindihan ang kanilang pangangailangan. At sa aming barangay, nagpupulong-pulong kami upang mas maunawaan at magkaintindihan ang bawat isa sa mga masusing mga hinain ng aming mga kapwa-tao para mas guminhawa ang aming komunidad. Maraming salamat po! At dumako naman tayo sa ikalawang tao na magbibigay ng kanyang opinyon ukol sa social issue ng wika at komunikasyon. Magandang araw din po. Bilang isang mag-aaral sa paaralan, ang wikang ginagamit ay maaaring maging daan upang matuto ang mga kabataan ng kakayahan na magbukas ng pintuan sa mas magandang kinabukasan. Maraming salamat, Binibini. Magandang tanghali, Binibini. Pwede ka bang magbigay ng opinyon ukol sa social issue ng wika at komunikasyon? Magandang tanghali din po. Bilang isang SK leader sa aming barangay, nagsasagawa din kami ng mga workshop para palalimin ang pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang komunikasyon ay nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad. Maraming salamat, Binibining Hikain. Uy! Magandang araw mga Gonars! Sabado naman at oras na para sa Philippine News. Ngayong araw ating aalamin ang dalawang bagong susing salita, ang komunikasyon at ang wika. Dahil kilala tayong mga Pilipino sa pagiging makatao at makabayan, ay talaga namang parte ng ating pang-araw-araw na buhay, ang komunikasyon at ang wika. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? Magsimula tayo sa komunikasyon. Ayon kay Paren Webster, ang komunikasyon daw ay ang akto ng pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. Ayon naman kina Paren Green at Paren Pitty, ito raw ay isang intentional o conscious na paggamit na anumang simbolong tunog o anumang uri ng simbolo upang makapagpadala ng katotohanan, ideya, damdamin o emosyon mula sa isang individual tungo sa iba. Sa kabilang dako naman, ang salitang wika raw ay nagmula sa salitang Latin na lingua na ang literal na kahulugan nito ay dila. Kung kaya't magkasintunog ang dila at ang wika. Ito raw ay simbolong salita ng mga kaisipan, saloobin, behikulo o paraan ng mga paghahatid ng ideya, opinyon, lohika o mga kabatirang ginagawa sa proseso na maaring pasulat o pasalita. At yan lang muna ang ating mga mas tunaw na salita sa araw ngayon. Tayo magkita-kita muli at sabay-sabay tayong matuto dito sa Philippine News. Hanggang sa muli! Magandang tanghali, Binibini. Maaari ka bang magbigay ng iyong sariling opinyon ukol sa social issue kinakaharap natin ngayon? Magandang tanghali. Okay lang din po, lumalaban pa rin sa hamon ng buhay. Para sa akin, ang tulong ng wikang lokal ay magampanan natin ang pagtataguyod ng mga proyektong makakatulong sa ekonomiya ng ating komunidad. Maraming salamat, Binibining Tricia. Dumako naman tayo sa isang eksperto na magbibigay ng panghuling opinyon batay sa social issue ng wika at komunikasyon. Magandang araw, host Nika. Para sa akin, ang malinaw na komunikasyon ay kritikal sa pagbuo ng mga proyektong makakatulong sa kabuhayan ng bawat isa. Sa pagkakaisa at malinaw na komunikasyon, kayang-kaya natin labanan ang kahirapan. Ito ay isang hakbang patungo sa mas maunlad at makatarungan na lipunan.
Narito ang ating susi, ang wika at komunikasyon. At dito nagtatapos ang ating tanong mo at ating sasagutin. Sana may natutunan kayo ngayon at ito ay maging nabang para sa ating lahat.